Pwede ko ba kayo sa finding? Kasi hindi ko siya pag-get, set hirapan ako eh. Pwede, dito, subak mo na lang ako. Pares natin yung blood. Tol, tol, natin ito. Baka gusto mo mag-date sa amin. Tara, man. Akala natin random lang si nature, pero may tinatago pala siyang code, a secret pattern that connects everything. Ano nga ba ang Fibonacci? Golden ratio. At bakit parang ginagamit ni Mother Nature ang math more than we do? Tara, let's investigate. To be honest, akala ko ang math is just a number, quizzes, at puro lang stress binibigay ng mga estudyante. Pero, Math is actually language. A way to describe how the world grows and organizes itself. Hello guys, I am Aki R. Roque and one of the group members, and for today, napag-isipan namin na we gonna answer a specific questions which is what is mathematics for us and for me, and anong masasabi mo sa mathematics as you grow older. And for me, mathematics is a study of numbers, patterns, shapes, and mathematics for me is something like parang connected sila sa isa't isa. What I mean is, yung mga formula, ganon. We can use another formula to answer a specific equation, and we can use another formula to answer that specific equation also. And ang masasabi ko lang format ay for the mathematics is, I hate numbers talaga for me, but as you grow older and as you gain knowledge and perspective for it, ay parang nagugustuhan mo na siya. And kapag kasi nalaman mo na yung mga formula, parang nadadalian ka na lang and masasagot mo na yung pinapasagot ng mga prof natin or mga teacher natin. And yun lang. For me, mathematics is mahirap talaga for me. And kung hindi mo talaga siya tututukan or pagbibigyan ng pansin, ay talagang mahirapan ka. And yung advice ko lang for student like me na may mathematics na subject is talagang pagpursigihan at Ano nga ba math para sa akin? To be honest, dati akala ko numbers lang siya at puro sakit sa ulo. Pero habang tumatagal, na-realize ko na math is life literally. Kasi ginagamit natin siya sa budget ng baon, pangkupit ng grades, kahit sa pagbili ng milk tea, kung afford mo natin o next week na lang. Math teaches me to think smart, maging logical, at maging patient kapag may problem na kailangan solusyonan. Kaya kahit mahirap, useful, promise. Next is Fibonacci method. Alam nyo yung series na 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Yes, yun yung Fibonacci sequence. Every number is the sum of the previous two. Ang cool kasi hindi lang siya nasa math box, nakikita natin siya sa nature, sa shells, sa flowers, at kung minsan pati sa patterns ng buhay natin. Char, pero totoo. It shows na may hidden beauty ang math sa mundo. So ayun guys, math for me is not just equations and problems. It's a tool that helps us understand life, money, patterns, and everything around us. Kaya next time na mas ka sa math, breathe, smile, and think. Ano nga ba ang math para sa akin? Para sa akin, ang math ay parang wika ng mundo na tumutulong sa akin na maintindihan ang patterns, logic, at order sa paligid ko. Hindi lang ito tungkol sa numbers, kundi tungkol sa tamang pag-iisip at tamang proseso sa paggawa ng desisyon. Halimbawa, ang straight line method ay nagpapakita ng kaalagaan ng consistency at steady progress
kung saan unti-unting at pantay ang pagbabago sa paglipas ng panahon. Samantala, ang Fibonacci sequence ay pagpapaalala na kahit sa kalikasan ay may magandang pattern at harmony gaya ng mga bulaklak at shells. Para sa akin, ang math ay hindi lang subject, kundi bahagi ng buhay na nagpapakita ng balanse, ganda, at logic sa mundo. Ano nga ba ang golden ratio? Alam nyo ba na hindi lang sa art or architecture makikita ang golden ratio, kundi pati dito sa mga dahon. Ang golden ratio ay isang special number 1.618 na ginagamit sa pag-create ng perfect balance and beauty. Pero amazing kasi, nature uses it naturally. Kung titingnan natin ang shape ng dahon, madalas may symmetry o pagkakabalanse. Yung pagkakahati ng parts niya minsan ay malapit sa proportion ng golden ratio. Kaya pleasing sa mata, relaxing tingnan, parang natural yung harmony and balance na pareho din ginagamit ng mga artists, architects, and designers. Nature is literally a mathematician. Nature is literally doing math habang lumalaki ang shell. Now, let's talk about golden ratio around 1.618 famous sa art and architecture dahil sa pleasing sa mata. Pero guess what? Shells naturally follows this ratio too. Yung spiral ng shell ay malapit sa golden spiral which is based on the golden ratio. Ibig sabihin, yung pag-expand ng curve niya ay harmonious and balanced. Kaya kahit simple tingnan, aesthetic siya at satisfying sa mata, naturally perfect. Hindi natin kailangan gumamit ng ruler para makita yung proportion ng bawat swirl patungo sa next ay halos may golden ratio relationship. Nagre-resulta sa natural beauty ng shell. Amazing, di ba? Mathematics plus nature plus beauty sa isang simple shell. So, ayun. Fibonacci shows growth pattern, golden ratio, shows balance and beauty. Para yung nasa shell nito, sana nag-enjoy kayo. The golden ratio, approximately 1.618, is an irrational mathematic constant used in design to create a sense of harmony and balance. Ito yung kapag hinati mo ang isang bagay ay magkakaroon pa rin ng spiral or yung golden ratio na 1.618. Best example ko dito ay ito, a laptop. Isang rectangular piece na kapag hinati-hati mo pa rin, makabuo pa rin ng spiral. Another example ng golden ratio, guys, ay yung sa likod ko, yung TV. Yung rectangle pa rin siya at kapag hinati-hati, makabuo ng spiral or makabuo tayo ng 1.618 na sagot. Ang golden ratio sa mga bulaklak ay parang sikreto nilang formula para maging visually pleasing. Kung awak ko ngayon na bulaklak, mapapansin ko na parang perfectly spaced ang petals. Hindi masyadong dikit, hindi rin masyadong iwaiwalay. Ito ay dahil marami sa kanila sumusunod sa golden ratio. Isang natural na pattern na ginagamit ng nature para maging balance at nakaayos ang mga petals sa spiral. Kaya abang awak ko ang bulaklak, parang nakikita ko ang matagal ng kalikasan. Simple, elegant, at automatic na magandang tingnan. Ano nga ba ang Fibonacci investigation? In mathematics, the Fibonacci sequence is a sequence in which element is the sum of two elements that precedes it.
For example, ay ang sequence na 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, and so on and so forth. Well, for example, ng Fibonacci sequence or Fibonacci sa isang environment ay pineapple. Well, yung pineapple, makikita naman natin yung pattern niya na parang yung pineapple scales form distinct spiral, and the number of rows in this spiral typically correspond to consecutive Fibonacci numbers such as yung 5, 8, 13 or 8, 13, and 21. Another example of Fibonacci sequence, guys, ay Kamansi. Kung hindi ka familiar sa Kamansi, ito siya. Ayan. Ito yung example ng Fibonacci sequence is yung texture niya sa taas. Parang nagre-represent siya ng 0, 1, 1, 3, yung ganun. Parang spiral pa rin siya. Hi everyone! Today, may hawak akong shell at i-explore natin kung paano nakokonekta ang mathematics sa nature, specifically Fibonacci sequence and golden ratio. Yes, may math dito sa dagat. Let's start with Fibonacci sequence, yung pattern na 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, kung saan bawat number ay sum ng previous two numbers. Pero anong connect nito sa shell? Kung mapapansin nyo, yung spiral pattern ng shell ay hindi random. Habang lumalaki ang shell, yung spiral niya lumalawak sa consistent na ratio. Parang bawat bahagi niya ay nakabase sa growth pattern ng Fibonacci. Kung itatrace nyo, kung yung spiral ng shell, makikita natin na paikot-ikot ito at palaki ng palaki. Katulad ng pag-generate ng numbers sa Fibonacci sequence, same shape pero lumalaki ng proportionally. Walang biglang laki o liit. Sa madaling salita, Fibonacci helps shells grow efficiently, stable, strong structure, at perfect for survival. Sa mga halaman, makikita natin ito sa phyllotaxis, yung arrangement ng leaves sa stem, hindi sila basta-basta nakakaramdam. Nakaspiral sila para mas ma-expose sa sunlight at para hindi mag-overlap. Kung mapapansin nyo, minsan ang number ng petals or leaves ay Fibonacci number like 3, 5, 8, or 13. Ang galing kasi, nature uses this pattern para maging efficient, growth-friendly, and beautiful at the same time. So, hindi lang sa math sa papel, math in nature, nasa paligid lang natin. So yun, golden ratio shows us beauty and balance, habang Fibonacci sequence shows growth and natural pattern. Ang Fibonacci sequence naman, tulad nito, awak ko pa rin ng bulaklak at mapapansin ko na yung bilang ng petals ay sumusunod sa pattern na 1, 2, 3, 5, 8, 13. Halimbawa, maraming bulaklak ang may 5 petals o 8 petals. At yung pag-ikot ng petals nila ay naka-spiral. Natugma sa Fibonacci. Para bang may sariling counting system. Ang nature, hindi random, kundi may rhythm at order. Kaya abang tinitignan ko yung bulaklak sa kamay ko, parang pinapakita niya kung paano ginagamit ng kalikasan ang math para gumawa ng harmony at ganda. Naisip ko, math is not just in textbook, it's literally life. Patterns make the world feel connected. The Fibonacci sequence is hindi lamang numbers, it's nature growth formula. Okay, class, dismiss. Tara.